Noong unang linggo ng aking pagre-retiro, sinabi ng aking anak sa akin, hindi namin kailangan ng isa pang palamunin sa bahay na ito. At ipinahanap niya ako ng trabaho bilang janitor. Ngumiti ako at sumang-ayon, itinatago ang aking galit sa likod ng maskara ng pagsuko. Ngunit nang hindi ako sumipot sa trabaho, may napagtanto siya. Binaliwala niya ako at ngayon, hinding-hindi na babalik sa dati ang kanyang buhay. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe muna sa channel na Kwentong Lola Vault at ipaalam sa amin sa comments kung saan kayo nakikinig. May maganda akong balita. Ito na ang huling araw ko sa trabaho. Sa wakas, retirado na ako. Nahulog ang tinidor mula sa kamay ni Crisanto, kumalansing ito sa kanyang plato. Nanlaki ang mga mata ni Lilia, ang kanyang asawa, at nabilog ang kanyang bibig sa gulat. Nginitian ko silang dalawa, umaasa ng pagbati, o kaya naman ay isang tagay ng murang alak na itinatabi namin para sa mga espesyal na okasyon. Sa halip, namayani ang katahimikan sa aming maliit na mesa sa kusina. Si Crisanto ang unang nakabawi, namula ang kanyang mukha. Ano? Tay, hindi ka pwedeng tumigil na lang sa trabaho ng ganyan. Naisip mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Siyempre naman, sabi ko, medyo nanginginig ang ngiti. 40 taong serbisyo, anak. Pinaghirapan ko ito. Akala ko magse-celebrate tayo. Magse-celebrate? Ang boses ni Lilia ay tumalas na parang kutsilyo. Ibinaba niya ang kanyang baso ng tubig ng padabog. Chris, iniisip ng tatay mo na papakainin natin siya ng libre. Nagsimulang manigas ang init sa aking dibdib. Hindi ito ang inaasahan kong mangyayari habang nagmamaneho ako pauwi. Inilarawan ko sa isip ko ang mga ngiti. Marahil ay tatapikin ako ni Crisanto sa likod. Sasabihing proud siya sa kanyang matanda. Sa halip, ang mukha ng aking anak ay napuno ng bagay na hindi ko pa nakita noon na ipinatungkol sa akin. Purong inis. Makinig ka, tay, dumukwang si Crisanto. Ang boses niyang pang-manager ang pumalit sa anumang bakas ng pagmamahal ng isang anak. Hindi ako mag-aalaga ng dagdag na palamunin. Kailangan mo ng trabaho bukas. Wala akong pakialam kung tagaluto ka man ng burger o tagaayos ng estante, pero hindi ka tatambay dito at aasa sa sweldo ko. Ang bawat salita ay tumama sa akin na parang suntok. Tinitigan ko ang lalaking pinalaki ko, na ang pag-aaral sa kolehiyo ay ako ang nagbayad, na ang kasal ay tinulungan kong punduhan. Ang ilaw sa kisame ay nagbigay ng matatalim na anino sa kanyang mukha, dahilan para magmukha siyang ibang tao. Tumango si Lilia bilang pagsang-ayon. Danilo, 65 ka pa lang, hindi 90. Maraming kaedad mo ang nagtatrabaho pa. Yung tatay ng kapitbahay, taga-balot pa sa grocery hanggang mag-73 siya. Pero akala ko, simula ko. Mali ang akala mo, singit ni Crisanto. Sa tingin mo ba namumulot kami ng pera? Alam mo ba kung magkano ang gastos sa pagmamantin ng bahay na ito? Para pakainin at damitan ka? Nagtatrabaho ako ng 50 oras sa isang linggo sa Villamor Industries para lang makaraos tayo. Ang ironiya ay hindi nawala sa akin, bagaman hindi pa nila ito naiintindihan, hindi pa sa ngayon. Ang hapunan kong embutido na paborito ko, na luto ni Lilia, ay lumamig na at nagmukhang hindi katakam-takam sa ilalim ng ilaw. Ang lahat sa sandaling ito ay tila mali, baluktot. Tama kayo, sabi ko ng mahina, halos pabulong. Dapat ay tinalakay ko muna ito sa inyo. Medyo lumambot ang ekspresyon ni Crisanto, marahil ay narinig ang pagsuko sa aking tono. Tay, hindi ko gustong maging malupit, pero realidad ito. Hindi namin kayang mag-alaga ng batugan. Batugan. Ang salitang iyon ay umugong sa aking ulo habang tumatango ako, ginagampanan ng papel ng napagalitang ama. Sinabi kong pag-iisipan ko ang kanilang mga sinabi. Mabuti, mabilis na iniligpit ni Lilia ang mga plato. Mas maaga, mas maganda. Nawala sila sa sala, iniwan akong mag-isa sa mesa sa kusina. Narinig ko ang pagbukas ng telebisyon. Ang kanilang mga boses ay bumalik sa normal na kwentuhan, na parang walang nangyari, na parang hindi nila winasak ang 40 taong pangarap sa loob ng 2 minuto. Nanatili akong nakaupo, nakatitig sa mga bakanteng upuan kung saan naroon ang aking pamilya kanina lang. Ang bahay ay tahimik, sa di kalayuan ay may asong tumatahol.
Mga normal na tunog ng gabi na pakiramdam ay hindi normal. Dahan-dahan akong tumayo at niligpit ang mga natitirang hugasin, kusan nang gumagalaw ang aking mga kamay habang prinoproseso ng isip ko ang nangyari. Tingin nila sa akin ay pabigat. Matapos ang lahat ng ginawa ko, lahat ng sakripisyo, ang tingin nila sa kanilang ama ay wala ng iba kundi isang gastusin. Pinatay ko ang ilaw sa kusina at tumungo sa aking maliit na kwarto sa likod ng bahay. Bukas ay magdadala ng bagong revelasyon, ngunit ngayong gabi kailangan kong mag-isip. Nakahiga ako ng buo ang damit sa aking makitid na kama, nakatitig sa kisame. Ang bahay ay tahimik na, ngunit ang isip ko ay magulo dahil sa usapan sa hapunan. 40 taon ng tapat na serbisyo at ito ang aking gantimpala, tawaging palamunin ng sarili kong anak. Ang kwarto ay maliit, may isang kama, isang mesa at aparador na lumana. Ang mga larawan ng pamilya ay nakahanay sa ibabaw ng aparador. Ang graduation ni Crisanto, ang kanyang kasal, mga Pasko kung saan mukha kaming masaya. Ilusyon lang ba ang lahat ng iyon? May mga boses na tumagos sa manipis na dingding na naghihiwalay sa aking kwarto at sa master bedroom. Sa una ay bulungan lang, ngunit unti-unting lumakas habang naghahanda sina Crisanto at Lilia sa pagtulog. Hindi ako makapaniwalang sinabi niya lang, "Yun nang ganun-ganun na lang," sabi ni Crisanto, dinig na dinig sa dingding. Humarap ako sa dingding, biglang naging alerto. Ako ang pinag-uusapan nila. Iniisip niyang pwede lang siyang umupo sa bahay gamit ang pera ko. Tumaas ang boses ni Crisanto, tila walang pakialam kung marinig siya. Quartz na taong trabaho. So ano, hindi ibig sabihin nun ay pwede na siyang magretiro gamit ang sweldo ko. Ang sagot ni Lilia ay medyo mahina pero malinaw. Paano kung tumanggi siyang magtrabaho? Paano kung tumambay lang siya at manood ng TV maghapon? Kukunin natin ang pensyon niya at ilalagay siya sa home for the aged. Amputan, tama na. Pagod na akong magbuhat ng pabigat. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang yelong tubig. Home for the aged. Pabigat, napahawak ako sa kumot, namuti ang aking mga kamao sa dilim. 2 taon na siyang nanamantala simula nang mamatay si Mama, patuloy ni Lilia. Libreng pagkain at ngayon ayaw na niyang magtrabaho. Ang kapal ng mukha. Napapikit ako, inaalala ang mga tsekeng isinulat ko. 1.2 milyon para sa matrikula ni Crisanto sa kolehiyo. 400,000 para sa kanyang kasal. Hindi man lang nila nabanggit na nakatira sila sa bahay ko. Hindi alam ng matanda kung gaano kamahal ang bilihin ngayon, sabi ni Crisanto. Kuryente, grocery, insurance. Akala niya nasa 1995 pa tayo. Siguro bigyan natin siya ng deadline, suhestyon ni Lilia. 1 linggo para makahanap ng trabaho o palalayasin natin siya. Sakto. At kapag nagreklamo siya, ipaalala natin sa kanya na beggars can't be choosers. Ang namamalimos ay walang karapatang mamili. Ang kanilang tawanan ay tumagos sa dingding, kaswal at malupit. Nakahiga ako doon, sinisipsip ang bawat salita, bawat mapanghamak na halakhak. Ito ang mga taong pinag-alayan ko ng sakripisyo. Ang aking anak, ang batang tinuruan kong magbike, na ginamot ko ang mga sugat sa tuhod, ay tinitingnan ako bilang wala ng iba kundi isang abala at gastos. Home for the aged. Ang pariralang iyon ay paulit-ulit sa isip ko. Plano na nila ang aking pagtatapon, kunin ang aking pensyon, ang katamtamang buwan ng tseke na kumakatawan sa 4 na dekadang paggawa, at ikulong ako kasama ng ibang mga magulang na itinakwil. Inisip ko ang aking mga kasamahan na nakatanggap ng mga gintong relo at retirement party. Si kumparing Jimmy ay binigyan ng bangka ng mga anak niya. Si Helen ay ipinag-party sa country club. Ako, nakatanggap ng banta at ultimatum habang kumakain ng embutido. Ngunit habang nakahiga ako sa dilim, may ibang damdamin na nagsimulang gumalaw sa ilalim ng sakit at gulat, isang malamig at kalkuladong galit. Gusto nilang paglaruan ang kinabukasan ng kanilang ama. Gusto nilang tratuhin si Danilo Santos na parang isang walang magawang matanda. Marahil ay panahon na para malaman nila kung sino talaga si Danilo Santos. Pumikit ako at nagsimulang magplano. Hindi ako dinalaw ng antok.
Nakahiga akong hindi gumagalaw, pinapakinggan ang pagtahimik ng bahay habang inaalala ang lahat ng sakripisyo. 40 taon. Nagtrabaho ako ng maigi, iniipon ang bawat sentimo para sa kinabukasan ni Crisanto. Double shift sa pabrika kapag kailangan niya ng libro, raket kapag weekends, kapag dumating ang bill sa kolehiyo. Lahat ng taon ng pagkain ng delata habang ang sweldo ko ay napupunta sa kanyang edukasyon sa Universidad ng Pilipinas. Naalala ko ang gabing tumawag siya, nagpapanik dahil sa pagtaas ng tuition. "Huwag kang mag-alala anak," sabi ko sa kanya, habang kinukwenta na kung ilang oras ang kailangan kong idagdag sa trabaho. Gagawa ng paraan ni tatay. At ginawa ko nga, ipinagpalit ang tulog para sa kanyang mga pangarap. Ang araw ng kanyang kasal ay nag-flash sa aking alaala. Si Lilia sa kanyang puting gown, si Crisanto na nakangiti sa kanyang inarkilang tuksedo. Pareho silang walang kamalay-malay na ang kanilang budget wedding ay dumoble ang gastos. Binayaran ko ang kulang ng walang salita. Pinapanood silang sumayaw sa musikang ako ang nagbayad. Kumakain ng cake na ako ang bumili. Sa lahat ng iyon, namuhay ako ng simple, hindi dahil sa kahirapan, kundi dahil sa pinili ko ito. Hayaan silang isipin na naghihirap ako sa bawat sweldo habang ang aking tunay na investments ay tahimik na lumalago sa mga account na hindi nila alam. Mas mabuting makita bilang mapagbigay kaysa mayaman. O iyon ang akala ko. Ang mga daliri ko ay dumampi sa lumang kumot at naisip ko si Leonardo Villamor. 25 taon na ang nakakaraan. Noong ang kanyang maliit na kumpanya ay pangarap pa lamang, naniwala ako sa kanyang bisyon. P25 million na investment capital na itinago bilang pautang para iwas sa komplikasyon. Nagkamay kami sa kanyang talyer, 2 lalaking tumaya sa kinabukasan. Ang Villamor Industries ngayon ay may empleyadong 3,000 tao sa buong bansa. Nagtatrabaho si Crisanto para sa kumpanyang tinulungang itayo ng kanyang ama. At hindi niya alam na ang kanyang sweldo ay bahagyang galing sa lalaking tinatawag niyang pabigat. "Sige Crisanto, ang larong ito ay pwedeng laruin ng 2 panig." Ang litrato sa aking mesa ay tinamaan ng liwanag ng poste. Si Crisanto noong 8 taong gulang, bungi at nakangiti, hawak ang baseball glove na 2 buwan kong pinag-ipunan. Ang batang iyon ay lumaki bilang isang lalaking nananakawin ang pensyon ng kanyang ama at iiwan siya sa mga estranghero. Pero nagkamali siya ng isang malaking bagay. Nakita niya ang kahinaan kung saan mayroon lamang kabutihan. Napagkamalan niyang desperasyon ang pagiging mapagbigay. Inakala niyang ang simpleng pamumuhay ng ama ay nangangahulugang wala itong kapangyarihan. Bukas, gugulatin ko silang lahat sa pamamagitan ng pagpayag na magtrabaho. Hayaan silang isipin na nanalo sila. Hayaan silang magmataas habang inilalagay ko ang aking sarili sa eksaktong posisyon na kailangan ko. Minsan, ang pinakamagandang paghihiganti ay nangangailangan ng pasensya at ginugol ko ang 15 taon sa pag-aaral kung paano maghintay ng tamang pagkakataon. Ang orasan ay 1:23 a.m. na. Sa loob ng 6 na oras, sisimulan kong turuan ang aking anak ng pagkakaiba ng kawanggawa at kahinaan. Gusto niyang makita ang kanyang ama na mapagkumbaba? Makukuha niya ang gusto niya. Hanggang sa sandaling mapagtanto niya kung sino talaga ang may hawak ng alas. Hinila ko ang kumot hanggang sa aking baba at sa wakas ay hinayaan ang sarili kong matulog. Ang umaga ay magdadala ng mga bagong posibilidad. Nakabrew na ang kape nang pumasok ako sa kusina. Nakatayo si Crisanto sa may counter suot ang pambahay habang nagpapahid si Lilia ng butter sa tinapay. Pareho silang tumingin nang lumabas ako. Ang kanilang mukha ay halong kuryosidad at inis mula sa usapan kagabi. "Crisanto, pinag-isipan ko ang mga sinabi mo," sabi ko, umupo sa aking karaniwang upuan. "Tama ka." Ang tasa ng kape ay natigil sa ere bago umabot sa labi ni Crisanto. Ang kutsilyo ni Lilia ay tumigil, naiwan ang bukol ng butter sa tinapay. Malinaw na inaasahan nila ang isa pang pagtatalo. "Seryoso?" Ibinaba ni Crisanto ang kanyang tasa nang may pagdududa. "Hindi mo kami kukontrahin? Ano pa ang punto?"
Pinanatili kong matatag at makatuwiran ang aking boses. Ang lalaking kasing edad ko ay dapat mag-ambag sa sambahayan. Nakikita ko na yon ngayon. Nagkatinginan sina Lilia at ang kanyang asawa. Naghanda sila para sa giyera at nakahanap ng pagsuko. Sumandal si Crisanto sa counter. Pwede, dahil nagiging praktikal ka na tungkol dito, may solusyon ako. May bakanteng posisyon ng janitor sa kumpanya ko, sa Villamor Industries. Naramdaman ko ang maliit na ngiting nagbabadyang lumabas sa aking bibig at mabilis ko itong pinigilan. Mukhang perpekto yan, tinatanggap ko. Ganun lang, ang boses ni Lilia ay may halong hindi paniniwala at kasiyahan. Payag kang maglinis ng opisina? Ang marangal na trabaho ay marangal na trabaho. Sagot ko, diretsyong tumingin sa kanya. Kailan ako magsisimula? Lumaki ang dibdib ni Crisanto sa bagong autoridad. Lunes ng umaga, 7 a.m. sharp. Bagay na bagay ka sa posisyon. Walang reklamo. Sumusunod sa utos. Dapat magpasalamat sa oportunidad. Huminto siya, ninanamnam ang susunod na sasabihin. Minimum wage lang ang bayad, syempre. Pero beggars can't be choosers, di ba? Ayan na naman, ang linyang pinagtatawanan nila. Tumango ako ng seryoso, tinatanggap ang trabaho at ang insulto. Kailangan ko pang kausapin ang boss ko, si Leonardo, tungkol sa pag-approve ng hire, patuloy ni Crisanto. Pero sigurado akong maiintindihan niya ang sitwasyon ng pamilya. Baka nga maawa pa siya sa'yo. Si Leonardo, ang aking pinakamatandang kaibigan, business partner, ang lalaking nakasama ko sa talyer niya, 25 taon na ang nakakaraan. Napakabait mo para ayusin ito, sabi ko, nilalagyan ng sapat na pasasalamat ang aking boses. Tinapik ni Lilia ang aking kamay nang may pagmamataas. Kita mo, hindi naman mahirap to. Kailangan mo lang harapin ang realidad ng sitwasyon mo. Ang sitwasyon ko? Kung alam lang niya. Salamat sa pagtulong niyo sa akin na makaintindi, sabi ko. Magandang magkaroon ulit ng layunin para makapag-ambag sa kita ng pamilya. Tumango si Crisanto. Yan ang tamang ugali. Kinuha niya ang kanyang telepono. Siguro para kontakin si Leonardo tungkol sa posisyon ng janitor. Pinanood ko siyang mag-dial, ini-imagine ang reaksyon ni Leonardo kapag natanggap ang kakaibang request na ito. Tatawag ako mamayang hapon, sabi ni Crisanto. Aayusin ko ang lahat para sa Lunes. Perpekto, sagot ko, iniisip na ang unang araw ko sa Villamor Industries. Isa nga itong homecoming pero hindi sa paraang inaasahan ni Crisanto. Dumating ang Lunes ng umaga ng maliwanag. Ang isang linggo sa pagitan ng aking pagsang-ayon at ngayon ay lumipas sa pagyayabang ni Crisanto. Ipinagmalaki niya kay Leonardo na nalutas na niya ang problema sa tatay, bumili ng gamit panlinis para sa akin at binalangkas ang aking mga tungkulin. Alas 7:30 ng umaga, nakaupo ako sa kusina, humihigop ng kape at nagbabasa ng dyaryo. Sa bintana, nakikita ko ang mga kapitbahay na papasok sa trabaho. Ang mga gamit panlinis na binili ni Crisanto ay nasa may pinto, hindi nagagalaw. Nanatiling tahimik ang telepono ko hanggang 8:15, tapos sumabog ito. Tay, nasaan ka? Ang boses ni Crisanto ay punong-puno ng galit at panik. Pinagalitan ako ng boss ko, naghihintay si Leonardo sa bagong janitor at walang sumipot. Hala, sabi ko, ginagaya ang tono ng nalilitong matanda. Anong oras ba dapat ako nandoon? Alas 8, araw-araw nating pinag-usapan to ngayong linggo. Paano mo nakalimutan? Huminto ako sandali. Pasensya na, Crisanto. Tumatanda na, alam mo naman, minsan nakakalimot na. Ang utak ng matanda, hindi na tulad ng dati. Wala itong kinalaman sa utak mo. Tumaas palalo ang boses niya. Ginarantyahan kita. Sinabi ko kay Leonardo na maaasahan ka, na matalinong desisyon ang pag-hire ng kapamilya. Ngayon, mukha akong tanga. Perpekto. Masama ang loob ko sa hindi pagkakaunawaan na ito, patuloy ko. Anong sabi ni Ginoong Villamor? Tinanong niya kung bakit ako masyadong involved sa pag-hire. Kinailangan kong ipaliwanag na tatay kita na nakatira sa akin at nangangailangan ng trabaho. Halata ang pait ng kahihiyan sa boses niya. Nakakahiya ang buong usapan. Interesante. Hindi ibinunyag ni Leonardo ang aming koneksyon.
Siguro nagtataka siya kung bakit inaalok ng anak ni Danilo Santos, si Danilo Santos, ng trabahong janitor sa kumpanya ni Danilo Santos. Siguro pwede akong pumasok ngayong hapon, suhestyon ko. Bawi ako. Hindi, bukas papasok ka ng 7:45 AM sharp, kundi huminto siya. Basta wag mo nang uulitin to, Tay, nakasalalay ang reputasyon ko. Sige anak, naiintindihan ko. Pagkababa niya, sumandal ako at ninamnam ang kasiyahan. Gumana ang phase 1. Natataranta si Crisanto, napahiya sa boss, at kinukwestiyon ang pagiging maaasahan ng ama. Bukas ang phase 2. Tinupi ko ang dyaryo at tumungo sa aking computer. Sa aking mesa, may 2 folder. 2 buwan ko nang pinaghahandaan ito, simula noong madiskubre ko ang sikreto ni Lilia. Isang hapon ng Enero, napansin ko ang mga letterhead ng Hernandez and Associates na nakakalat sa counter. Naging pabaya si Lilia, iniwan ang mga dokumento sa trabaho. Ang aking matang sanay sa 40 taong pagsusuri ng financial statements ay agad nakapansin ng mga irregularidad. Office supplies for 42,000. Equipment maintenance, 65,000. Masyadong malaki ang mga numerong ito para sa isang maliit na accounting firm. Kinunan ko ng litrato ang mga dokumento. Nang gabing iyon, tinawagan ko ang kakilala kong si Miguel Reyes, isang forensic accountant. Miguel, pwede bang pa-check ng isang bagay sa Hernandez and Associates? Confidential ito. Gusto ko lang malaman ang totoong gastos nila sa office supplies nitong nakaraang 6 na buwan. Pagkalipas ng 3 araw, ibinigay ni Miguel ang totoong report. Ang office supplies na nagkakahalaga ng 17,000 ay naging 42,000 sa report ni Lilia. Ang maintenance bill na 25,000 ay naging 65,000. 7 buwan ng maingat na pagnanakaw. Binuksan ko ang mga folder. Ang ebidensya ay hindi matatawaran. Sinimulan kong i-type ang anonymous email. Kay Ginoong Hernandez, sumusulat ako para ipaalam sa inyo ang seryosong irregularidad sa pinansyal ng inyong kumpanya. Ang inyong empleyado, si Lilia Santos, ay sistematikong nagnanakaw ng pondo sa pamamagitan ng pamimeke ng gastos sa opisina at maintenance. Nakalakip ang mga ebidensya. Ang pattern ay tumatakbo ng ilang buwan at kumakatawan sa malaking pagnanakaw sa inyong kumpanya. Inirerekomenda ko ang agarang investigasyon. Isang concerned citizen, inattach ko ang mga file. Saglit akong nagdalawang isip. Mawawalan ng trabaho si Lilia, posibleng makasuhan. Magigiba ang financial stability nila ni Crisanto. Tapos naalala ko ang tawanan nila. Ang plano nilang pagpapatapon sa akin sa Home for the Aged. Pinindot ko ang send. Nawala ang email sa cyberspace, dala ang pagkawasak ng karera ni Lilia at kapayapaan ng isip ni Crisanto. Isinara ko ang laptop at pinagpupunit ang mga pisikal na dokumento. Tapos na ang phase 3. Napahiya si Crisanto kaninang umaga. Wawasakin ang karera ni Lilia ngayong hapon. Ngayong gabi, uuwi sila sa isang ama na inaakala nilang walang laban, hindi alam na siya ang orkestra ng kanilang pagbagsak. Gumawa ako ng tsaa at naghintay. Bumukas ang pinto ng padabog bandang 8:43 ng gabi, kasunod ang tunog ng takong sa sahig. Tumingin ako mula sa dyaryo, kunwaring nagulat. Si Lilia ay nasa pintuan, namumula ang mata sa kaiiyak. Gusot ang damit, magulo ang buhok. Lilia, anong nangyari? Tumayo ako nang may pag-aalala. Bakit ka umiiyak? Tatanggalin na ako sa trabaho. Ang mga salita ay lumabas sa pagitan ng mga hikbi. May nagpadala sa boss ko ng mga dokumento, financial records. Tingin nila nagnanakaw ako. Lumapit ako sa kanya. Sino namang gagawa ng ganon? Napaupo siya sa armchair. Hindi ko alam. Isang anonymous ang nagpadala ng detalyadong ebidensya kay Ginoong Hernandez kaninang hapon. Bank records, expense reports, lahat nakalatag. Nakakapanlumo naman yan, sabi ko. Ano ang sinasabi nilang ginawa mo? Sinasabi nilang pinapalaki ko ang expense reports, gumagawa ng peking invoice. Doug, nasa kanila ang lahat. Petsa, halaga, pati litrato ng mga dokumento. Siguradong hindi pagkakaunawaan lang ito, sabi ko ng mahinahon. Tapat kang tao, Lilia. Yun na nga desperado siyang dumukwang. Ang ebidensya ay sobrang detalyado, parang may nagmamanman sa akin ng ilang buwan. Talagang meron. Nasabi mo na ba kay Crisanto? Tanong ko. Hindi, paano ko sasabihin? Stress na siya sa trabaho dahil sa hindi mo pagsipot kahapon.
Tumingin siya sa akin na nagmamakaawa. Tay, anong gagawin ko? Kung sisibakin nila ako, kung may kasong kriminal, mawawala sa amin ang lahat. Tinapik ko ang balikat niya. Aayusin natin to. Ang pamilya ay nagtutulungan, di ba? Ang babaeng tumawa tungkol sa pagpapadala sa akin sa amputan ay humihingi ngayon ng tulong sa taong gusto niyang itapon. Suspendido ako habang may investigasyon, patuloy niya. Magdadala sila ng external auditors. Narinig namin ang kotse ni Crisanto. Parang awa mo na, bulong ni Lilia. Hayaan mong ako ang magsabi sa kanya. Tumango ako at naupo. Lilia? Tay? Nandito na ako. Ang boses ni Crisanto ay pagod. Nang makita niya kami, nagbago ang mukha niya. Anong ginawa mo sa kanya, tanda? Binagsak niya ang briefcase at tumakbo kay Lilia. Umuwi ako na umiiyak ang asawa ko at nakaupo ka lang dyan? Crisanto, wala akong ginagawa, simula ko. Huwag ka nang magsinungaling, sigaw niya. Una, pinahiya mo ako sa trabaho. Ngayon, pinaiyak mo si Lilia. Ano bang problema mo? Chris, tama na, awat ni Lilia. Hindi ang tatay mo. Ano? Binalingan niya ang asawa. Bakit ka umiiyak? Gusto nila akong tanggalin. May nagpadala ng ebidensya na nag-e-embezzle ako ng pera. Suspendido ako. Namutla si Crisanto. Imposibleng yan. Ikaw ang pinakatapat na taong kilala ko. Yun ang sinabi ko, pero kumpleto ang dokumento nila, ani Lilia. Napahawak si Crisanto sa buhok niya. Hindi pwedeng mangyari to. Hindi ngayon na nagkakaleche-leche ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lilia. Tumingin si Crisanto sa akin ng masama. Naglaro ang tatay ko kahapon. Hindi sumipot sa trabaho matapos kong igarantiya sa boss ko. Mukha akong tanga. Humarap siya sa akin at dinuro ako. Bukas sasama ka sa akin sa trabaho at magtatrabaho ka ng walang arte, walang palusot. Ihahatid kita mismo. Crisanto, hindi na kailangan yan. At wala ng kalokohan dahil kilala kita. Garalgal ang boses niya. Pagod na ako sa inyong dalawa na nagbibigay ng problema. Ang reputasyon ko, ang kasal ko, ang buhay ko ay inaatake. Kapag napahiya ako ulit, gagawin ko ang banta ko tungkol sa pagkuha ng pensyon mo at pagtapon sayo sa home for the aged. Naiintindihan mo ba? Tumango ako. Huwag kang mag-alala, anak. Sabi ko ng mahinahon, bukas mag-iiba ang lahat. Tumahimik ang bahay, dumating ang umaga. Nakabihis na ako sa unipormeng binili niya. Nasa kusina na si Crisanto, mukhang walang tulog. Handa na? Tanong niya ng masungit. Handa na, sagot ko. Tahimik ang biyahe papuntang Villamor Industries sa Makati. Mahigpit ang hawak ni Crisanto sa manibela. Linawin ko lang, basag niya sa katahimikan. Ngayong araw, bawal ang malimutin. Bawal ang sakit-sakitan. Papasok ka, magtatrabaho, at hindi mo ako ipapahiya. Naiintindihan ko, sabi ko. Mabuti, dahil muntik ko nang ikawala ng trabaho ang ginawa mo kahapon. Huwag kang mag-alala, sabi ko na may halong misteryo. Bukas, mag-iiba na ang lahat. Natatanaw na ang gusali ng Villamor Industries, isang makintab na istruktura ng salamin at bakal. Ayan na, sabi ni Crisanto. 3,000 empleyado. Ito ang itsura ng tagumpay. Pumasok kami sa parking lot. Tandaan mo, sabi niya bago bumaba. Ako ang magsasalita. Tumahimik ka lang at magpakita ng respeto at pasasalamat. Naglakad kami papunta sa glass doors. Sa loob ng wala pang 20 minuto, malalaman ni Crisanto kung sino talaga ang tatay niya. Bumati ang gwardya sa amin. Sa akin siya nakatingin, pero tango lang ang sagot ko. Dikit lang at tahimik, bulong ni Crisanto. Kumuha siya ng mop at timba sa supply closet at inabot sa akin. Oh, hawakan mo to para mukhang totoo pagkakita ni Leonardo. Tinanggap ko ang mop. Ayun siya, bulong ni Crisanto. Naglalakad si Ginoong Leonardo Villamor papalapit sa amin, nag-iikot. Mr. Villamor, tawag ni Crisanto. Perfect timing, sir. Tumingin si Leonardo tapos napatingin sa akin. Huminto siya sa paglalakad. Crisanto? Sabi ni Leonardo ng mabagal. Dinala mo siya dito? Opo, sir, pagmamalaki ni Crisanto. Nasolusyunan ko na ang staffing problem at ang sitwasyon sa pamilya ko. Ito ang tatay ko, ang janitor. Tumahimik ang paligid.
Nagbago ang mukha ni Leonardo mula sa pagkilala, naging gulat at naging galit. "Crisanto," sabi ni Leonardo ng tahimik, "may ideya ka ba kung anong ginawa mo?" "Sir?" Nagsimulang kabahan si Crisanto. "Dinala mo si Danilo Santos, isa sa pinakamalaking shareholder ng kumpanyang ito, sa gusali ko na may hawak na mop at nakatayo ka dyan na proud sa sarili mo?" Namutla si Crisanto. Bumuka ang bibig niya pero walang lumabas na boses. "Imposible," bulong niya. 25 taon na ang nakakaraan, nag-invest ang tatay mo ng 25 million sa startup ko. Patuloy ni Leonardo, tumataas ang boses. "Kung wala siya, walang Villamor Industries. Kung wala siya, wala kang trabahong mawawala, nakakalus mo lang ngayon, sisante ka na. Hindi ko maintindihan. Umalis ka na sa opisina at lisanin ang gusali, i-escort ka ng security." Nabitawan ni Crisanto ang briefcase niya. Humarap sa akin si Leonardo ng may pag-aalala. "Kumpare, anong nangyayari dito?" Binaba ko ang mop at tumuwid ng tayo. "Leonardo, kailangan nating mag-usap sa opisina mo." Sumunod si Crisanto na parang lutang papasok sa executive office. Naupo siya sa upuan nang hindi iniimbitahan. "Danilo, maupo ka?" alok ni Leonardo. "Pwede bang ipaliwanag kung bakit ipinakilala sa akin ng business partner ko bilang janitor ng sarili niyang anak?" "Leonardo, ang akala ng pamilya ko ay umaasa ako sa kanila financially. Naging hindi maganda ang pagtingin nila sa halaga ko." "Hindi maganda?" sabi ni Leonardo. "Crisanto, ang tatay mo ang may-ari ng 37% ng kumpanyang ito. Tahimik siyang kumukuha ng dibidendo ng ilang dekada. Ano sa tingin mo ang trabaho niya?" "Pabrika, manual labor," bulong ni Crisanto. "Akala ko mahirap siya." Tumawa si Leonardo ng walang humor. "Kuyang bilhin ng tatay mo ang halos buong business district ng Makati. Pinili niyang mamuhay ng simple at pinili mong tratuhin siya bilang pabigat." "Bakit?" tanong ni Crisanto, nakatingin sa akin. "Bakit hindi mo sinabi?" "Dahil gusto kong makita kung anong klaseng lalaki ka kapag walang impluwensya ng pera," sagot ko. "Gusto kong malaman kung rerespetuhin mo ang tatay mo dahil sa kung sino siya, hindi dahil sa kung anong meron siya." Ang sagot, sa kasamaang palad, ay hindi. "Hayaan mong intindihin ko ito," sabi ni Leonardo kay Crisanto. "Nalaman mong retirado na ang tatay mo at ang sagot mo ay pilitin siyang maging janitor?" "Hindi namin afford." "Hindi niyo afford!" sigaw ni Leonardo. "Binuhay ka ng tatay mo buong buhay mo. Tuition sa kolehiyo, kasal, down payment sa bahay, perang galing sa kita ng kumpanyang ito. At ang ganti mo ay bantaan siyang ilagay sa home for the aged?" Gumuho ang mukha ni Crisanto. "Hindi ko alam. Walang nagsabi sa akin." "Walang nagsabi sa'yo na maging disenteng tao sa tatay mo," sabi ko ng mahina. "Dapat natural na yon." Tumayo si Leonardo. "Danilo, anong gusto mong gawin ko?" "Wala nang dapat gawin na hindi pa nagagawa," sagot ko. Nakamit na ang hustisya. Tanggal na si Crisanto. Ang asawa naman niya ay haharap sa kasong kriminal dahil sa embezzlement pero hiwalay na usapin yon. Napatingin si Crisanto. "Alam mo ang tungkol kay Lilia?" "Alam ko ang lahat, anak. Lagi kong alam." Tumayo ako. "Ang tanong ngayon ay anong gagawin mo sa kaalamang ito?" Nilapitan ako ni Leonardo at tinapik sa balikat. "Danilo, lagi kang welcome dito. Kumpanya mo rin ito." "Salamat, Leonardo. Pero sa tingin ko panahon na para magretiro ako ng totoo, sa sarili kong termino." Tumingin ako kay Crisanto sa huling pagkakataon. Marahil ang karanasang ito ay magtuturo sa iyo tungkol sa respeto, pagpapakumbaba, at ang pagkakaiba ng pagiging mahirap at pagpili ng simpleng buhay. Binuksan ni Leonardo ang pinto para sa akin. "Naibalik na ang hustisya," sabi niya. Matapos ang mga araw ng kahihiyan at banta, nakatayo na ako sa kung saan ako nararapat. Hindi bilang pabigat, kundi bilang si Danilo Santos, matagumpay na negosyante, respetadong partner, at isang amang natuto ng tunay na halaga ng dignidad.